Magandang araw, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Nagbabahagi po sa inyo mula po dito sa parokya ng Our Lady of Sorrows, F.B. Harrison, lungsod ng Pasay, dambana ni Maria, Mater Dolorosa de la Pieta, at kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa amin pong mission territory ng Pilipinas at ng Macau. Kumusta po kayo? Ngayon po ay 12 ng Disyembre. Malapit na ang simbang gabi. Pero bago ho tayo magsimbang gabi, tuwing 12 ng Disyembre ay ipinagdiriwang po natin ang pista ng mahal na ina bilang Senyora de Guadalupe. At kung maalala po ninyo, ang mahal na ina sa kanyang titulo na Senyora de Guadalupe, siya po ang itinakda na patrona ng Pilipinas ni Pope Pius XI noong 1935 bago po malikha ang Archdiocese of Manila noong 1942 ni Pope Pius XII. Kaya po ito yung naunang patrona ng Pilipinas. Anyway, ang atin pong ebanghelyo para sa araw na ito ay Luke chapter 1 verse 39 hanggang sa verse 47. At sa ebanghelyong ito ay maririnig po natin ang popular na kwento ng pagbisita ng mahal na ina kay Elizabeth. Pagkatapos na matanggap niya ang balita mula sa Anghel Gabriel na siya ang piniling ina na magsisilang ng tagapagligtas. Sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Mary went in haste. Nagmamadali na si Maria'y naglakbay patungo ng Jerusalem. Down south from Galilee, Mary traveled alone down south to the hill country of Judah, kung saan naroroon ang bahay ng kanyang pinsan na si Elizabeth. At etong dalawang babaeng ito, si Maria at si Elizabeth, nagtagpo, parehong pinagpala ng pagiging ina sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sa katunayan po, ang pagbubuntis ni Elizabeth na siyang pinuntahan ni Maria ay isa sa mga tanda na binigay ng anghel that nothing is impossible with God. Sa kwentong ito, ang mahal na ina ay inilalarawan bilang bagong Ark of the Covenant, ang bagong arko ng tipanan. Tatlong bagay ang makikita po nating parallel sa Ark of the Covenant na lumang tipan. Una, sa lumang tipan, ang arko, the Ark of the Covenant, ito po ay nilagyan ng mga tanda ng presensya ng Diyos sa Israel. Mababasa natin sa Hebrews chapter 9 verse 4. Inside the Ark of the Covenant was 2 tablets of the commandment, the rod of Aaron, at yung sample po ng mana na pinakain sa mga Israelites sa disyerto. Mga tanda ng presensya ng Diyos sa naglalakbay na bayan ng Israel. Ngayon naman, sa ating mahal na ina, siya'y naglakbay at dala-dala din niya ang buhay
the living, ang buhay na tanda ng bagong tipan, which is ang Panginoong Hesus, the Word made flesh. So yan po ang una. Pangalawa, yung Ark of the Covenant sa lumang tipan na natili ng 3 buwan sa bahay ni Obed-Edom. Mababasa po natin sa unang aklat ng mga Chronicles, chapter 13, verse 14. Sa kahawig na kwento, ang mahal na ina rin, dala-dala ang buhay na tanda ng bagong tipan na si Jesus sa kanyang sinapupunan. Ang mahal na ina ay nanatili din sa bahay ni Elizabeth for 3 months at binasbasan niya ang bahay na yan tulad ng pagbabasbas ng Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom. Pangatlo, narinig po natin o maririnig natin sa Ebanghelyo ni San Lucas na si Juan Bautista sa sinapupunan ni Elizabeth ay nagtatalon nang maramdaman niya ang pagiging malapit ng presensya ni Jesus na nasa sinapupunan naman ng mahal na ina. Mababasa po natin naman sa ikalawang aklat ni Samuel, Second Book of Samuel, chapter 6, verse 14 to 17, na ang Haring David nagtatalon, naglulundag tulad ni Juan Bautista nang ang Ark of the Covenant ay kanyang dinadala sa bagong luklukan nito, no? Mga kapatid, kung makikita po natin kung ganon ang detalye ng kwento ng visitation, ito yung gospel narrative na akmang-akma sa kapistahang ito ng Our Lady of Guadalupe, which is, by the way, the oldest church-approved Marian apparition after the Bible. Ulitin ko po, ang aparisyon ng mahal na ina ng Guadalupe is the oldest church-approved Marian apparition pagkatapos ng Biblia, no? At dito nung magpakita ang mahal na ina sa Aztec native na si Saint Juan Diego sa bulubundukin ng Tepeyac mula po sa 9 ng Disyembre hanggang 12 ng Disyembre 1531, Mary appeared as the pregnant woman. Ang kanyang womb ay malaki sapagkat daladala niya sa sinapupunan si Jesus, tulad ng kwento ng visitation, no? At si Maria, dala si Jesus sa kanyang sinapupunan, tulad ng nangyari kay Elizabeth, na pinagpala din ni Maria ang pamilya ni Juan Diego. Nagpagaling siya sa maraming may sakit. At maliban po dyan, sinimulan ng mahal na ina sa bayan ng Mexico at sa buong Amerika ang isang rapido na pagpapalaganap ng mabuting balita, isang bagay na hindi nagawa ng mga misyonerong Espanyol kahit na ito'y pinagsumikapan po nila. Si Maria, ina ng Guadalupe, ang ina ng visitation, nagdadala sa atin kay Jesus ang tunay na mabuting balita. Maganda po siguro na sa pagdiriwang po natin na ito ng Feast Day of the Lady of Guadalupe sa loob ng piyesta at kapanahunan ng Adbyento,
hingin natin sa mahal na ina ng Guadalupe na turuan niya tayo na maging mga bearers, maging tagapagdala rin ng mabuting balita at presensya ng Panginoong Hesus sa maraming naghahanap ng tunay na sigla, sa maraming naghahanap ng ayuda at tunay na kahulugan ng buhay sa gitna ng maraming pangyayari. Ina ng Guadalupe, turuan mo kami. Sana po kayo po ay pinagpala netong ating pagninilay na ito mula sa Ebanghelyo sa araw na ito, at paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost ang atin pong pagkagising sa umaga sa inyo pong timeline at sa timeline po ng inyong mga kaibigan, with their permissions, of course, no? And also, mga kapatid, hikayatin natin ang pamilya at mga kaibigan na mag-subscribe sa YouTube channel na Domi Guzman, at gayon din po ay sila nawa ay mag-follow din at mag-like sa Facebook fan page na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais ko pong batiin ang ating mga virtual parishioners na nanggagaling po sa hanay ng pilgrimage groups ng Journeys of Faith ni Willie Arlina Onglao, kasama po siyempre si Luigi Onglao at ang staff nila na si Marites. Pagpapala din at pagbati po sa spell group ni na Sister Lynn Reyes Lupac, Malu Resente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquivel at Feli Kiambao. Ayan. Len Esquivias. Ayan. Pagbati rin po sa Yellow Group at iba pa. Ang grupo po ni na Attorney Grace Brillo Lara, Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell at William D, Rose Lee at Highland C. Kasama po ang daughter nila na si Chrissy, si Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, Mr. and Mrs. Mario Alingalan, at si Nino Molina. Greetings din po sa 2017 Pilgrimage Group, sina Lisa Bruan, Bibo Waga, at ang kanyang wife, ang buong pamilya Barameda, ni Joe Barameda at mag-asawang Karen Banyas Rodriguez at si Pinky Esguera. Pagbati rin po kaya sa mga grupo po ng 2019 Pilgrims, pinangunahan po ni Jen Castillo. Yan. Ito po yung grupo ng Walk, no? Kasama rin po si Catherine Lee at mga taga-Workers of Christ. Binabati rin po natin ang Catherine at Tom Kane, Tomcat Couple, si Father Divine Rabang, Nana Marie, Raymond at Tammy, gayon din po si Lady Bird at Simon Pineda, si Noel Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboiti, si Bernie, si Jean Gloria and relatives, ang Nibungko Couple, si Gay Vasquez, si Emma at Leo Garcia. Binabati rin po natin ang mga paring nakaugnayan po natin sa pilgrimage, sina Father Joy Tahonera ng Merinol Father sa Taiwan, ang mga Recoletos na pari na sina Father Joabs, Father Randy, Father Randy Castillo, Father Charlie, Father Dante Venus ng SBD, at mula sa Diocese of Cubao, si Father Steve Sabala at Father Bong Tupino. Blessings po sa Light Community Travelers, sina Odette de Guzman, Susan Calalo,
Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Strella, Angie Machika. Dinadamay na rin po natin sa pagbati ngayong umaga sina Adora De Quito, Annalyn Jean de Guzman at Delphine at May Heneta. Last but not the least, binabati po natin ang pilgrimage at travel group nina Susan Limhoco at Ton Limhoco, Manny at Norsky Garcia, Efren, Jeg, Tess Enriquez, Benji at Maan Lolim and family. Belated happy birthday kay Maan Lolim. Evelyn Marcelo, Rodora Obias, Michael at Mario Bonguy, ang magkapatid na Belen Behasa at Cecil Saavedra, at si Philip at Cora Castor. Sa ating pong lahat, pagpalain, Alleluia, Alleluia.